Gens and mga ka-half and half. Welcome to our podcast. Again, my name is Che and this is my Ulo friend Gian and we are the Ulo Pinya. Pinya. Alright, my Ulo friend. Take it away. What is our topic for today? Ayan, so this is a topic asked by a friend. Okay. So, ang question niya is, bakit daw yung first LGBT relationship is yung pinakamahirap? Paano mahirap? Bakit daw hard? Kala ko bakit poor? Bakit poor? Tagatanda tayo nag-astyos. So, may silver lining doon. Ano ba naman yan? Paano hard? Like, hard na matigas? Gano'n? Hard. Siguro yung pinaka nahirapan ka. Sige, sagutin mo na lang. Maraming factors siguro, no? Sige. Right factors, like, sige. Go ahead. So, that time, nung nagkaroon ako ng first na jowa, hindi pa ako comfortable din, tas hindi pa ako totally out. So, ang nangyari, since hindi pa out, ayan. Gets ko na. So, parang like, alam mo na yung pagkatao mo, tas may karelasyon ka, pero since hindi ka out, then kailangan mo itago. Kaya parang bakit? Tsaka hindi, that time kasi. Wait, so dapat medyo yung question na parang why is the first relationship sa LGBT like parang the hardest kapag hindi ka pa nag-out? Hindi, not really. Kasi regardless kahit out ka na or hindi. For sure, meron ka pa ding experience that made it hard. Like, for example nga sa akin, diba? Ako, kasi ikaw out ka agad So, mas maganda nga ako. Dalawang point of view yung papag-usapan natin. Okay. Sa case ko, hindi pa ako out. So, yung problem is, apart sa nagtatago, since ayoko nga, diba, parang hindi pa rin ako, although alam ko na ganun ako, hindi ko pa siya yung self talagang niyayakap yung identity ko that time. So, harder siya kasi hindi ko alam kung paano ko ipoportray yung role. Kasi, di ba, paano ko ipoportray yung role as the guy sa relationship. If that time is ayoko ngang i-recognize yung sarili ko as a guy. Okay. Diba? So, factor yon. Tapos, medyo parang ang awkward. Hindi ko kasi alam kung paano like mag-all out. Like, parang, paano ko ba? Kasi diba, syempre, magkakaroon ng comparison. Like, kung i-compare ako nung jowa ko that time, sa others na may relasyon din, I think medyo nahihirapan kasi syempre makikita mo yung iba na-showy, tapos kami pag tinanong, hindi, friends lang kami. Yung mga ganun. Okay, mga life. Diba? Okay. Wala ko ba na-experience na ganun? Ang perfect naman ng life na ito. Hindi, I think meron naman, pero like, not to the point na yung, hindi, friends lang kami. More on like family side, right? Yun. So, ayun. Ayun lang. Medyo ang hirap sa first, kasi nga, hindi ko alam paano dapat i-handle. Siguro yun yung perfect term, i-handle. Kasi nga, ako that time, since hindi ko nga gusto hindi ko pa ina-accept yung sarili ko, ang hirap niyang i-handle kasi siguro yung responsibility, syempre, pagka sa amin niya, di ba, parang supposedly ako yung guy. So, hindi ko alam yung responsibilities na hindi ko matanggap siguro that time na ako yung dapat gumawa na, like, for example, panunuyo. Bakit ako manunuyo sa kanya? Di ba? Pag may away or kunwari lalabas. Syempre, especially estudyante, bakit mo siya ililibre? Yung mga ganong bagay. Kasi diba? Di mo naman ina-accept sa sarili mo na ikaw yung parang lalaki. So ang hirap, medyo ang hirap niya compared sa iba na parang mas okay. Lalo na ngayon, kay ate din mo, diba, na parang lahat is na smooth na, kumbaga. Ang dami ko ng experience. Kala mo ang dami naging ex. Wala nga naging ex. Siya nga lang. Yun nga. Talaga ba? Parang di ko maalala yun.
Ikaw. Wait, sagutin mo muna yung tanong, why is it the hardest? Ayun nga, kasi ang hirap i-portray yung role mo sa relationship, especially if ikaw sa sarili mo is hindi ikaw yung nag-a-accept. Okay. So, di mo alam paano mo siya, paano mo ipapakita, kung paano mo binavalue yung isang tao. Yung tao, especially na, ikaw nga parang wala kang pag-value sa sarili mo. Di ba? Confused ka pa. Tsaka parang nakakaawa din at the same time na parang confused ka pa nga. Di naman confused, in denial ka pa nga, tapos siya andyan nadadamay sa whatever struggles, di ba? Lalo na rin kung bagong out ka pa lang, parang, biglang naging yung di ba? Pag makikita siya ng mga tao, biglang nag-out si, di mo pala yan. Hindi naman naman yung jowa, yung mga ganun. Oo. Ikaw pala yung jowa ni ganito, di ba? For sure, ma-experience mo yung mga ganun. You. Okay. Ako? Sige, sagot ka pa kasi wala akong sagot eh. Joke lang. Ikaw na yung perfect. Di ba? Di ba, naano mo naman ako? Napanood mo naman. So, sagot ka para sa akin. Di ba? Di ba na-witness mo na ba yung life ko? For sure, hindi mo ma-experience yung ganun kung hindi ka naging LGBT. Di ba? Yeah, paano? Prank naman ka yung tao yung mother ng tao sa'yo, diba? Parang, yeah, I think sa akin, yung maybe why is it the hardest? Not on my part siguro, na parang katulad dun sa'yo na hindi mo alam how to portray, ganito, ganyan. Kasi for sure, for me naman, beginning of the relationship, I already know na ako yung guy, obviously. Diba? Like, sa part na yun, I already know. Pero, siguro more on side nung yung partner. Kasi parang it's either like nahihiya, like what you said, 'di ba? Nahihiya na ay tibo yung partner neto, parang ganun. So, alam mo 'yun, yung tinatago, 'di ba, na parang ayaw malaman na babae pala yung jowa, ganyan. So, patago, 'di ba? Talagang alam mo 'yun kasi nga sila yung takot na ma-judge na pumapatol sila sa tibo, 'di ba? Kasi nung generation naman na 'yon, like what? 10, like 15 years ago, mga ganon. It's really parang di mo kasi totoo. Hindi na try mo. Inamin mo na. Hindi, 15 years ago. Mga lang ako noon. Mga siguro, what? Mga not 17, mga 10, ganon. 10 years old lang ako noon. Elementary ganon. Oo, elementary ganon. Wow. Tsaka hindi. I mean, siguro din, sa pangmahirap doon factor is yung religion. Factor. Kasi parang naalala ko doon yung first parang something. Is a Christian. So, una, pinuntahan din, alam ko pinuntahan ako ng ate niya sa school. Para sabihan kami to stop. Pero, wala yata ako nun, nag-cut yata ako ng classes. Yeah. Tapos, mga after 4 or 5 months, biglang ang sabi niya is, alam naman natin kung saan papunta to, and, alam naman nating mali. So, dapat, ngayon pa lang, huwag na nating i-tolerate. Kaya so, umiyak ka nun, ganun. Natin. Iyak ka ba nun? Hindi naman. Grabe naman iyak. Saka bata pa ako nun. Mga diba? 30 years ago siguro. Otot. Pero second year high school ako nun. See, di ba? Hindi 30, no? Mga lang yun. Ano ba ako? Mga 15 years ago, siguro. Ganun. Ano yun? 15 or 17. Ay mo na ba sa 30? 2 years old pa lang ako nung nagkaroon ako ng first love. Naka-arrange ka na. Naka-arrange na yung mga relationship mo. Kahit na, no? Isipin mo, pinuntahan ka ng ate niya sa kindergarten na sa nursery pa nga lang dapat yung ganun eh. Buti nga ikaw pinuntahan ka.
Nang ganun eh. Yung sa akin malala eh. Pero ibang storya to. Pero kwento ko lang na ako ganun din. Parang mga Christian ganun. Pinuntahan ako nung, alam mo yung mga kasi sa Christian, like may mga leader ka, may mga ganun, right? May group leader ka, ganyan. Tapos pinuntahan ako nung, not really pinuntahan, but like kinausap ako through phone. Tinawagan ako, ganyan. High school na to. And then, nung tinawagan ako, tinatanong niya kung seryoso ba daw ako talaga ako dun sa tao, ganyan, kasi nasasaktan, ganito, ganyan. Pogi, di ba? So, kaya tinanong, putik ending, kasi, like, may gusto pala siya dun. So, alam mo yun? Yeah, naging sila. Naging sila. Pero in a way, yung partner ko nung time na yon, syempre like yun nga, like into me, pero like nung nag-break na nga kami, ganyan. Obviously, like mga few months or whatever years naging sila. Nagulat lang ako na, ha? Ano pala yun? Kasi like, alam mo no, high school, alam mo yun, di ba may mga dumadalaw sa school, ganyan, tapos nagbibigay flyer or mga ganun nga about sa church, inviting you sa church. Like yun nga, like, I'm not offending anyone, pero sabi ko, ang ganda naman nun, ganyan. Tapos yung pala ending, ano pala siya? Lesbian pala siya. Anyway, that's like, ano lang, like mga side topic lang. But like, going back to the topic natin, yeah, I think for me, it's more of like yung judgment ng ibang tao sa kanila, ng partner mo, parang ganun. Na, ano yun? Alam mo, ano eh, nung mga ano rin eh, like, siguro grade 6, grade 5 ako. Alam mo yung mga like may mga nakakatambayan ako noon. Tapos alam mo yung siguro ewan ko baka tingin nila sa akin that time lalaki ganun. Kasi pag mga nakapalda. Yeah, hindi alam mo show picture. Hindi nakapalda. Like hindi yung tambay kasi sa ano to eh. Sa Hobson to eh. Not really Hobson but like sumilang area ganun. Na yung mga nakakalaro ko ganun. Tapos anong nilalaro? Ha? Anong nilalaro? Hindi, like yung naglalaro kami mga parang spin the battle ganun. Tapos sino yung mga crush mo ganyan, 'di ba? Tapos like sasabihin nila ako. Tapos pero like nahihiya silang sabihin, parang ibang tao yung magsasabi, parang ganun, 'di ba? Makakilala mo naman yung mga 'yon. So kilala ko? Hindi, joke lang. Pwede ba mag-name drop ng isa? Ay, sarap! Pero yung mga bata pa yung mga ganun. So, alam mo yun, parang di ko lang kung nahihiya sila or ganyan hanggang sa nagkaroon na rin sila ng alam mo yun, ng muwang sa mundo na naging mature, ganyan. Tapos, parang yung isa doon, I think tanggap naman niya na parang babae yung na tomboy yung jowa niya, ganyan, na we were able to see each other naman, ganon. Pero not like physical, parang text lang, ganyan. And then, yeah, I think, alam mo yun, siya yung part ng whatever, like mga, younger days. Pero, it wasn't really serious naman. Pero, younger days. Syempre, mga 10 to 15 years old, gano'n. 10 to 15. pero ano yun? Ang doon is, I think, nung naging kami, tapos parang inaasar siya or parang inaano siya ng mga pinsan niya na, talaga ba ha? Parang ganun, babae, ganyan, yung tomboy, parang ganun. So, alam mo yun, so, parang hindi siya, like yung mga sa akin, it's hard kasi parang they can't be proud or, kasi nga, hindi kami yung parang labas na labas kasi nga talagang di nila matanggap na there's judgment from the family nila or from their friends, ganun. Yun, I think that's mine. So after nun parang okay na no? Yeah, kasi after nun parang these people, no, ang akin kasi these people parang mga ewan ko, mga alam mo yung ang daming sinasabi pero syempre, I mean, di natin sila masisisi, right? But then like eventually parang they're accepting it and then like parang they're becoming more open talaga, di ba? Syempre, ang dami nang lumalabas eh. So, alam mo yun, so doon sila nagiging open and slowly natatanggap, right? Kasi end of the day, for sure, maybe sa kanila, sinasabi rin nila na,
kung saan masaya tong pinsan ko or saan masaya tong kapatid ko or 'di ba like tanggap ko to ganyan. Alam mo Pero yun? hindi sa lahat Mhm. But I'm so ano naman kasi yung serious naman na nakarelasyon ko, it wasn't like that. Yeah. Like yung first, second, hindi naman ano, okay Dami naman. naman. Raulo, dami first, second. Ay, hindi mo naman binanggit na meron pang third, fourth, fifth, sixth after. Oo, wala lang yun, patago lang yun. Joke lang, patago. Pero yeah, talaga. yun. Pero aminin mo parang yung mga first na yan. Yan lang, especially yung first, parang tumatak siya in a way na hindi, ako kasi parang, although may happy, mas more of siya talagang sa lesson nga, na ayun, yun siguro yung another reason kung bakit, ako naging parang careful ako, na doon lang ako sa, gusto ko yung sa tanggap ako, yung kaya kong siguro ipaglaban, tapos basta yung, alam kong, hindi siya yung parang magbabago yung isip in the end. Saka yung walang paki sa, di ba, walang paki sa, yun, sasabihin ng iba. No? Kasi ang hirap no? Kasi ginajudge ka na nga, tapos, i-judge na yung relationship nyo, tapos, pagtakot pa yung partner mo. Yes, diba, yun yung, parang, ang hirap, yun yung nakakalungkot. Yun yung nakakalungkot na parang kahit na, parang mahal ka niya, pero, alam mo yun, hindi ka naman niya kayang may pagsigawan or mapakita sa bumudo, holding hands kayo, ganyan. Ang galing sa pagmamahal mo, di ba? Kung tinatago lang natin. Yeah, tapos, I've actually like may mga, I think, nakilala ko na, I think, dito na yun, mga ganun na. Hindi kasi babae, right? So, alam mo yun. With, naman kasi talaga, sa atin kasi parang parang lalaki. In a way, nakikita tayo as parang lalaki So, parang, yung iba na hindi naman ganun ka-open, minsan, parang hindi nila masyadong makita kasi nga, mukha kang lalaki, di ba? Ganun. So, less judgment. Unless, yung mga tao talaga na sa side nila or ng partner mo yung yung makakaano. Yung kasi yun nga, na-experience ko yung sasabihin sa religion na hindi pwede, ganyan. Alam lang natin sa mga tas na-experience ko din ngayon, parang hindi mainantan. Tapos yun, na-experience ko din that sa tao din na yun na hindi tanggap ng family. So, yun yung parang 360 difference kay Den. Kasi nung kami, alam agad ng parents, sinabi niya agad. Hindi naman sila, as far as I know, hindi sila nagbigay ng negative na comments about us. Tapos, naman si Den, diba, parang coming from straight relationship, tapos sa akin, hindi din naman siya yung parang naging awkward na nahihiya. So, diba, pa nga ako, medyo parang clingy pa ako. So, ako pa yung ganun. Ayun, nakakatuwa lang din, kung iisipin mo talaga parang lahat nadadaanan mo will lead you to the right person. Manager, kinikilig ka na ba dyan? Pili ko nag-iswell na siya tapos nabubula-mula Diba? Tignan mo naman kasi sa'yo, akala ko kung sino ba yung iniwan mo dito, dadalhin mo pa sa Canada diba? Yun nga pagdating mo doon, diba? Iba talaga ihip ng hangin Alam mo yun, na which is like, diba, parang napaka kasi talagang the right, alam mo yun, parang iba talaga yung mo yung punta mo, diba, na parang sino nga na ba mag-akala, diba, na everyone thought na ganun yung mangyayari, pero hindi nangyari. Sobrang iba yung expectations ko noon. Lalo na nung nakikita kita nung sasakay ka. Parang tumakas ka pa doon, ayaw mo pa umuwi Tapos parang, sabi pa sa amin nun ni Oling, parang sunduin niyo na si Che. Hanggang ngayon, wala pa. Iiwan na siya ng ate niya. No? Yeah. Kahit puro parang heartache dati. That's like, okay. That's like really an naman. Like parang,
it's a good experience and like a good life lesson din naman for us. And speaking of that, ano yung mapapayo mo din sa mga couple or like na in a relationship but then parang they're struggling right now because of that same situation na parang maybe they can't really be proud of their relationship or more on hindi nila or one of them parang hindi pa kayang ipaglaban or hindi pa may out. It's not just like really LGBT. Sometimes like even as like straight couple, di ba? Like guy and girl. Bawal kasi strict yung parents ng guy or strict parents ng girl, right? Pero somehow easier yun kaysa strict na yung parents ng girl or ng guy tapos LGBT pa yung ano mo yung partner mo. Parang 10 times harder yun. Pero siguro bottom line is naniniwala ako si Lord ina-accept lahat ng kinds ng pagmamahal and whatever love na nararamdaman nyo right now. I don't think na nakikita yan ni Lord na na mali. So valid yung pagmamahal na nararamdaman nyo and there's no need para ikahiya siya kahit kanino. So sa sarili nyo manggagaling yun yung na nakakahiya kayo, then hindi nyo ma-receive yung respect tsaka yung support na ina-expect nyo kung wala kayo nun sa isa't isa. So at the first step is dapat kayong dalawa muna. Pakita nyo sa mundo na kahit kayo muna, okay lang. And then the rest will follow. Ikaw naman half brother. I think sa akin maybe more on individual na lang, hindi couple. Baka awayin ako nung isa pagka Joke lang. Hindi kasi the way I'm gonna say it, parang you gotta know yung value mo, right? Parang kaya I don't wanna say it as a couple kasi mamaya like na-realize mo, kunyari ako pala, di ba? Tapos may partner ako and then nakakarinig ako ng gantong advice, ay, iwan na kita kasi sabi ni ganto, sabi ni Che, daw, alam mo yun, na parang no may value and parang I don't see it sa'yo, parang ganun, kasi di mo kaya ipaglaban and then suddenly iniwan, right? So, I wanna speak parang or I wanna like parang advise or individually to a person na lang, like based on my own rin, di ba? Na parang alam mo yun, na parang if ginawa mo naman lahat, 'di ba? And hindi ka pa rin kayang ipaglaban ng partner mo or ikaw sa partner mo, alam mo yun. Then I think it's best na na mahalin mo muna yung sarili mo and yung you gotta find find yourself talaga and yung value mo. Kasi the right, like what you said earlier, the right person will come, 'di ba? May tao na talagang ano man yung gender mo, kakayanin niyang ipaglaban ka, kakayanin niyang ipagsigawan ka sa mundo, na parang it's gonna be you and me against the world. It's not like it's not gonna be like you and parang it's not like parang you against the world, parang ganon, and me, parang ganon. Basta like, gets nyo na yun. It should be like kayong dalawa, kesa yeah. Diba? So, I think you more... I think yun yung sa akin, more on that. More on like ulo-theorians, not ulo-opinion. More on like, cause it's an experience, right? Na the right person will come. So, soon sa'yo? Di pa ba dumarating? Sa akin na, dumating na nga. Love you, be. Love you, be. Be, love you, be. Well, that's good to know. May i-add ka pa ba? Or, yung friend mo na nagtanong, anong sasagutin mo sa friend mo na nagtanong? Panoorin mo to. More views. Panoorin mo to. Ito yung sagot ko.
Hindi, seryoso, sinagot mo ba siya or tinanong niya lang sa'yo Ano? yan? No. Anong Chika ko no? sa'yo mamaya. Ikaw sa akin mamaya. Okay, sige din. Well, makikipag-chismisan muna tong ulo friend ko sa akin then. Well, there you have it, guys. That's our takeaway. Kung bakit nga ba mahirap ang unang relationship ng LGBTQ++++. Because of mga ganong reason. So, again, please do value yourself first, and yung love and everything will follow. Parang someone will come, like the right person will come, and yung tao na yun is yung magiging sobrang proud sa'yo. Yung kaya right? pagsigawan. Yes. Hindi mo hihingin. Mas matapang pa yun sa kape. ibibigay. Mas matapang pa yun sa kape kaya kaya kayo paglaban. Okay, guys. Well, again, maraming salamat sa pakikinig, and see you guys soon. Again, this is me, Che, and this is my Ulo friend Gian, and we are the Ulo Opinions. Signing out. Peace out.